Ito na nga pala yung day 3 ng binubuo kong project bike, si Project Pinay. At ngayong araw nga pala, inumpisahan ko na rin tanggalin yung lumang pintura nito at nilinis ko na rin yung makina. May mga pahabol na pyesa nga pala akong binili na unti-unti na rin nagdadatingan. Kaya ipinwesto ko na nga pala yung makina dito sa harapan para masimulan ng tanggalin yung ibang pyesang nakakabit dito. Sa itsura pa lang nito, masasabi mo talagang napabayaan ng matagal dahil halos kulay puti na tong ibabaw. Dahil all stock lang din yung makina nito, makikita mo na meron pang goma dito sa taas. Ito nga rin pala nagiging basihan ng iilan lalo kapag bumibili ng second na scooter, lalo't Yamaha Mio. Lalo na kapag nakasetup na yung makina, tinatanggal na talaga nila to. Bale, yung sunod ko nga palang ginawa, tinanggal ko na tong mga nakadikit na tornilyo dito sa air shroud. Sa hindi gaanong kaalam, dyan nga pala dumadalo yung hanginan ng gagaling sa pan. Yan kasi nagpapalamig sa makina, lalo sa mga air cooled na scooter. May 3 tornilyo nga lang pala ako tinanggal dito, yan kasi nagsisilbing lock nitong pan. Kaya nung nahugot ko nga pala, kumuha na rin ako ng sakit na 17 para mahugot na tong nut ng magneto. Saka ako nga pala kinabit tong puller, dahan-dahan ko lang kinabit yan, gamit lang yung kamay ko hanggang sa sumagad sa dulo. Medyo masakit kasi sa ulo yan, lalo kapag sablay yung pagkakapasok ng thread. Tapos saka puwersahin, siguradong ubos yung thread yan sa loob. At ito nga pala yung bumulaga sa akin, grabe sobrang dumi na rin na stator nito, kulay libag talaga. Pero kung mapapansin nyo yung kulay ng magneto, wala talagang kabahid-bahid ng kalawang. Ito talaga yung maganda sa mga lumang modelo, kahit sa mga scooter. Kung ikukumpara mo kasi sa mga bagong labas ngayon na halos isang buwan lang, punong-puno na ng kalawang agad yung magneto. Masasabi mo talaga na iba pa rin yung pagiging quality ng mga pyesa, lalo sa mga lumang modelong motor o kaya scooter. Hindi naman sa naninira tayo, pero alam din yan ng karamihan ngayon. Kaya kung nagpaplano rin kayo bumuo ng mga lumang motor, lalo sa mga scooter, huwag kayong manghinayang sa pagbili ng pyesa. At nang nahugot ko na nga pala tong stator, grabe rin sobrang dumi sa likod nito, halos hindi mo na makita yung mga tanso. Tinanggal ko na nga rin pala tong bendix para malinisan na rin natin. Hindi ko lang natanggal tong gearing sa loob dahil nawawala kasi yung pantanggal natin ng circlip. Tinanggal ko na nga rin pala pati yung tappet nito, plano ko na rin kasi palitan lahat ng ori. Buti walang bakas na natutuyuan ng langis dahil maganda pa kulay ng mga rocker arm. Bale, okay naman daw yung makina nito, sabi sa akin ng dating may-ari na pabayaan lang talaga dahil matagal na tamba. Pero kahit papano, all stock lang din naman yung itsura, kaya panalo na rin. Medyo marami na rin kasi ako na buong project bike, lalo sa mga scooter, pero ewan ko ba, puging-pugi pa rin talaga ako rito sa Pino. Siguro dahil napaka-classic talaga ng itsura niya, tapos konting bihis lang, napaka-pogi na rin tignan. Yung tipong kapag may humintong ganitong scooter sa harapan mo, medyo mapapalingon ka talaga. Kaya siguro hindi na rin nakakapagtaka na yung market value nito hindi pa rin talaga bumababa, minsan tumataas pa lalo. To the point pa nga na halos kapresyo na ng brand new price nito dati. Bale, hindi pa naman sobrang bihira ng ganitong unit, marami pa rin may-ari nito. Pero dahil matagal na rin tong phase out sa atin dito sa mga kasa, kaya wala na rin makikitang brand new nito sa atin. Pero mamaya na ulit tayo magkukwento, balik muna tayo dito sa mga ginagawa natin kay Project Pinay. Kasalukuyan ko na nga palang tinatanggal yung libag nito, lalo dito sa mga cooling pins. Hindi pa naman ganun kakapalan yung carbon dito sa barbula, pero syempre tinanggal na rin natin para mas smooth siya manakbo, lalo kapag nabuo na. Bale, ito nga pala yung tumambad sa akin, nakala ko kasi naka all stock lang to. Nagpalit pala ng 54mm yung dating may-ari, pero ang nakalagay kasi rito 5LW, kaya akala ko stock pa rin. Yung ganitong code kasi pang Novo Classic to, kagaya kay Project Novi. Sa mga all stock na Pino kasi, head tsaka black niyan, pares 5BB yung code. Pero wala naman tayong problema dito dahil nabili lang din natin ng mababa. Yung pinaka-target ko talaga rito, mapapogi ko at smooth pa rin yung makina. Noong nalinis ko na nga pala to, ibabalik ko na sana tong head, kaso nakalimutan ko nga palang bumili ng gasket. At medyo nanggigigil na nga pala ako malinis tong stator, grabe kasi sa puti, kaya nilublob ko na agad yan dito sa gasolina. Segundo pa lang nakakalipas, para naging kulay adobo agad to. Iba talaga sarap sa pakiramdam, lalo kapag nakapaglinis ka ng ganitong klase yung condition. Tapos sabayan mo pa ng malamig na coke, napaka life changing talaga. Bale, pinwesto ko na nga rin pala yung batalya dito dahil plano ko na rin tong ma-repaint ngayong araw. Pero nakalimutan ko nga palang nakakabit pa yung swing arm nito, kaya nisprayan ko muna ng WD-40 yung nut dahil medyo maganit na. Kaya isang pitik lang ng impact, tanggal agad yung nut. Medyo may kalawang na rin kasi tong ilalim, kaya kailangan matanggal para ma-repaint din ng maayos. Medyo may konting ganit na nga rin pala tong ball race, ang duda ko rito, tuyo na yung grasa dahil hindi naman kumakalo. Bale, sa pagtatanggal nga pala niyan, ginamitan ko lang ng flat screw, tapos counterclockwise yung pukpok. At pagtanggal ko nga pala ng dalawang lock, ito nga pala yung nakita ko dito sa loob. Ang kakapalit pa lang nito dahil wala pang kalawang yung bulitas, dadagdagan ko na lang sa grasa. Kaya kinuha ko na nga pala tong hose para masimulan na natin malinis tong buong batalya. Ginamitan ko na nga rin pala na shampoo para sulit na sulit yung paghihiwalay nila ng makina. Pati yung mga singit-singit, hindi rin nakaligtas sa akin para siguradong tanggal lahat ng libag. Kaya kinuha ko na nga pala tong hose para mabanlawan na ulit siya ng tubig. Tapos pinahiran ko na nga rin pala ng strip sole dahil tatanggalin ko nga pala tong lumang pintura niya. Medyo mahaba na rin sa serbisyo, hindi na rin lugi yung 12 years. Bale, rekta ko nga lang palang pinahid ay strip sole, tapos
ilang segundo lang kung sana umalsa yung lumang pintura. Inulit-ulit ko lang hanggat sa matanggal ko lahat. Saka ako nga pala ito ni-spray ng primer. Naliha ko na nga rin pala yung mga konting kalawang nito para siguradong kumapit tong i-spray natin. At after ko nga pala i-second coat ng primer, saka ako nga pala ni-spray ng kulay black. Medyo hindi nga rin pala nakisama yung panahon dahil halos maghapon makulimlim kaya hindi ako nakapagpatuyo maigi. Kaya bukas ko na lang itutuloy yung pagpipintura nito. Yung ilalim kasi hindi ko pa na-spray ng black. So yun na nga pala, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin ngayong araw para dito sa day 3 ni Project Pinay. Ito nga pala, nalinis na nga pala natin yung makina niya. Ayan, kanina kasi sobrang kapal na ng mga carbon na namuo dito sa barbula. Pati dito sa piston, ayan, nilinis na rin natin maigi para sa susunod isasalpak na lang natin. Tapos ito nga pala, na-repaint na nga rin natin itong batalya. Medyo hindi lang natin nakulayan sa bandang ilalim kasi medyo hinapon na rin tayo. So siguro bukas itutuloy natin yung mga gagawin natin dito, yung paglilinis nitong panggilid, buong makina. Kaya sa mga nag-aabang ng magiging pagbabago sa itsura nito ni Project Pinay, kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Yun lang, ride safe. Alright. Tapos ayun nga pala, bago natin tuluyang tapusin itong day 3 nito ni Project Pinay, mag-update muna tayo dun sa ipamimigay natin dahil bukas na tayo pipili ng bagong may-ari nito ni Project Pinocchio. Kaya sa mga gusto pang humabol, sa mga nagtatanong kung paano yung gagawin, napaka-basic lang, ilapag nyo lang dito sa baba kung bakit kayong karapat-dapat na pamanahan ni Project Pinocchio. Tapos kapag nagawa nyo na nga pala yan, ito yung next na gagawin nyo, i-download nyo lang yung game app na nandito sa comment section. Right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat i-download nyo at mag-register kayo para magkaroon kayo ng chance sa malalo nung Yamaha Pino natin. Tapos ilagay nyo din dyan sa baba kung bakit kayo ba yung karapat-dapat na pagbigyan natin nun. So kapag na-install nyo na nga pala to, kung bago lang kayo dito, i-click nyo lang tong register. Tapos ilagay nyo lang dito iba pang detalye, mobile number nyo, password, verification. Pag okay na yan, syempre, pag may account na kayo, punta na kayo dito sa login. So ito na yung makikita nyong pinaka-homepage nitong Diamond Game. So kung naghahanap kayo ng paglilibangan, tapos may mga pabarya-barya kayo sa Gcash nyo, ayan, pwede kayong maglaro rito. Sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, napaka-basic. I-click mo lang tong wallet dito. Tapos pili lang kayo kung magkano yung gusto nyong ilagay dito. Tapos kung sakali naman na okay na, nakapag-top up na kayo, punta lang kayo dito. Ayan, pili lang kayo kung anong game yung gusto nyong laruin. Pero ito yung madalas kong nilalaro, Dragon versus Tiger. Kasi basic lang to mayari ito at basic lang din manalo kasi dalawa lang pagpipilian nyo. So pili lang kayo dito kung magkano itataya nyo. Pwede 5 piso, 20, 100, 500. Depende yan sa inyo ha. Pero sa akin kasi madalas kapag naglalaro ko dito ay literal na barya-barya lang. Kasi libangan ko lang to. So ito, pili lang kayo magkano itataya. I-click nyo lang dyan kung sakaling ito 5 piso. Pindutin mo lang to 5 piso. Ayan. 5 pesos dito sa Tiger. So real time naman yan, kapag nanalo kayo, dadagdag dito sa gold coins nyo yan. Tapos dito yung makikita ko na yung mas mataas na baraha, syempre yun yung panalo. So may taya tayong 5 pesos sa Tiger, 5, tsaka 4, sayang oh, isa na lang oh. Mas mataas sa baraha yung 5 kaya talo tayo ng 5 pesos. So 'di ba ganun lang kadali. Tapos kapag tayo naman yung lumabas, balik taya lang yan. So mag-out na tayo. Tapos kung sakaling lumaki yung puhunan nyo, pwede kayong mag-withdraw rito. I-click mo lang to withdraw dito sa baba. Tapos ilagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-withdraw. Papasok sa Gcash mo yan. So ganun lang ka-basic mga sir. Kung gusto nyo magkaroon ng chance na manalo nung Yamaha Pino natin sa October 5, i-download nyo lang tong game. Tapos ilapag nyo dyan sa baba kung bakit kayo yung mas deserving na manalo nun. Alright?